Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,124-31. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Dati, habang naglalakbay sila patungo sa Profound Nether Mansion mula sa Simplicity Celestial Sect, narinig na ni Alvin mula kay Marcus na ang Profound Nether Mansion ay nakapag-cultivate ng ilang makapangyarihang 10-direction celestial dukes upang kumatawan sa kanila sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. May ilan na nakaintindi ng 6 na lalim mula sa isang batas, ngunit isa lamang ang nakaintindi ng 7 lalim mula sa batas ng kahoy. Humphrey. Itinago ni Alvin ang pangalan sa kanyang alaala. Batay sa narinig niyang pag-uusap kanina, tila si Humphrey, ang 10-direction celestial duke na nakaunawan ng 7 lalim mula sa batas ng kahoy, ay hindi pa nakapasok sa top 20 sa loob ng halos isang taon. Nakaunawa na siya ng 7 lalim mula sa batas ng kahoy, ngunit hindi pa rin siya makakapasok sa top 20. Mukhang napakalakas ng 10-direction celestial dukes mula sa ibang grade 6 celestial mansions. Hindi naging mahirap para kay Alvin na malaman na ang mga celestial dukes mula sa ibang grade 6 celestial mansions ay napakalakas. Ang mga grade 6 celestial mansions na ito ay dapat mayroong 10-direction celestial dukes na wala pang 1,000 taong gulang na nakaunawa ng kahit 7 lalim mula sa isang batas. Kung hindi magiging mahirap para kay Humphrey na makapasok sa top 20 gamit ang kanyang lakas. Bukod pa riyan, hindi nagulat si Alvin nang sabihin ni Marcus na si Humphrey ay isang pangunahing disipulo sa Profound Nether Mansion. Sa Profound Nether Mansion, ang mga mas mahihina kaysa sa Celestial Kings, maliban sa ilang makapangyarihang 10-direction Celestial Dukes, ay pawang mga Outer Court Disciples. Medyo mahirap ang pagsubok para maging isang Inner Court Disciple sa Profound Nether Mansion. Kadalasan, tanging ang mga pambihirang malalakas na 10-direction Celestial Dukes at Celestial Kings lamang ang nakakapasa sa pagsubok. Para sa mga core disciples, karamihan sa kanila ay ang mga naging Celestial Kings bago umabot sa edad na 1,000. Hindi lamang ang lakas ang mahalaga, binibigyan din ng Profound Nether Mansion ng malaking importansya ang talento. Bagamat isa lamang si Humphrey bilang isang 10-direction Celestial Duke, ang kanyang kakayahan sa pag-unawa at ang bilang ng mga lalim na kanyang naunawaan ay higit pa sa karamihan ng mga disipulo ng Inner Court at ilang pangunahing disipulo sa Profound Nether Mansion. Bukod dito, ang dahilan kung bakit hindi nakalusot at naging Celestial King si Humphrey ay malamang dahil sa kagustuhan ng Profound Nether Mansion na supulan ang kanyang cultivation base. Sa lahat ng mga kadahilanang ito, hindi nagulat si Alvin nang malaman niya na si Humphrey ay isang pangunahing disipulo ng Profound Nether Mansion. Ang screen sa bakuran, gaya ng nahulaan mo, ay ang kasalukuyang scoreboard para sa Middle Realm ng Southern Heaven Ancient Realm. Kung gusto mong makita ang mga ranggo mula sa mga nakaraang buwan, kailangan mong pumasok, sabi ni Marcus habang inaakay niya si Alvin papunta sa likuran. Labis na na-curious ang mga disipulo ng Profound Nether Mansion sa harapan ng bakuran nang makita nila si Marcus na inaakay si Alvin. Natural lang na ma-curious sila kung sino ang may pukana nito. Tutal, para sa isang inspector ng Profound Nether Mansion na magdala sa kanya, hindi siya maaaring maging isang ordinaryong tao. Sino siya? Parang hindi ko pa siya nakikita dati. Siguro ngay namumukod tangi siya kung personal siyang dinadala ni Inspector Chi. Nasa tabi niya si Inspector Chi kaya hindi ako nangangahas na siyasatin gamit ang aking banal na kamalayan. Gayunpaman, ang aking banal na kamalayan ay sapat na malapit para matukoy na wala pa siya sa 100 taong gulang. Hindi pa siya 100 taong gulang. Akala ko nakahanap na ng tulong mula sa labas si Inspector Chi para mapataas ang ranggo ng Profound Nether Mansion sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Mukhang masyado akong nag-iisip ng mga bagay-bagay. Tulong mula sa labas. Hindi sila madaling mahanap. Isasantabi ang katotohanang kakaunti lang ang mga walang sektang 10-direction Celestial Dukes na wala pang 1,000 taong gulang na makapangyarihan, kahit na mayroon man, ang iba pang grade 6 Celestial Mansions ang unang makakahanap sa kanya. Ang Profound Nether Mansion ay hindi kailanman naging matagumpay sa pagkuha ng tulong mula sa labas. Tulong mula sa labas. Natigilan si Alvin nang marinig niya ang mga usapan sa kanyang paligid nang papasok na siya sa gusali. Nagpadala siya ng voice transmission kay Marcus na naglalakad sa harap niya. Elder Chi,
Pinapayagan ba tayong humingi ng tulong mula sa labas? Oo. Tumanggaw si Marquez. Hindi tayo pinagbabawalan ng mga patakaran sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm na humingi ng tulong mula sa labas. Gayunpaman, napakahirap makahanap ng may kakayahang tumulong. Napakabihirang para sa isang walang sektang 10 Directions Celestial Duke na wala pang 1,000 taong gulang na makaintindi ng 6 na lalim mula sa isang batas, lalo na ang 7 lalim. Ang mga may ganitong kwalipikasyon ay likas na namumukod-tangi at matagal nang narekrut sa isa sa 10 major clans at top 5 sects. Hindi pinapayagang humingi ng tulong sa mga miyembro ng 10 major clans at top 5 sects. Kahit papaano ay matulungan ka ng isa sa mga miyembro, tiyak na kailangan mong magbayad ng malaking halaga para dito. Karamihan, kung hindi lahat, ng Grade 6 Celestial Mansions ay hindi kayang bayaran ang presyo. Sa makatuwid, ang Grade 6 Celestial Mansions ay maaari lamang maghanap ng mga walang sektang cultivator kung gusto nilang humingi ng tulong mula sa labas. Base sa mga sinabi ni Marquez, tila maraming miyembro mula sa 10 major clans at top 5 sects na nakamit ang mga kinakailangan upang makapasok sa Middle Realm ng Southern Heaven Ancient Realm ang madaling mapunta sa tuktok ng scoreboard. Hindi siya masyadong nagulat. Kung tutuusin, ang 10 major clans at top 5 sects ang mga nangungunang puwersa sa Southern Heaven Territory. Walang anuman ang Blood Skull Gang sa harap ng mga naturang puwersa. Nang matapos magsalita si Marquez, nakapasok na sila sa gusali. Pagpasok pa lang nila, nasa isang maluwang na bulwagan sila. Ang magkabilang gilid ng bulwagan ay may mahigit 10 counter. Sa likod ng bulwagan, mayroong isang platapormang bato na may masalimuot na mga ukit. Maaari mong makuha ang iyong accumulative point jade mula sa alinman sa mga counter sa mga gilid. Maaari mo ring tingnan ang mga nakaraang ranggo doon. Ang platapormang bato sa likuran ay kung saan matatagpuan ang transport information patungo sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Hanggat ang isang tao ay wala pang 1,000 taong gulang at nagtataglay ng parehong identity token ng Profound Nether Mansion at ng Accumulative Point Jade, maaaring gamitin ng isang tao ang transport information. Isang Accumulative Point Jade lang ang ibibigay sa iyo buwan-buwan. Bukod pa riyan, kapag natapos na ang 10 araw mo sa Middle Realm, automatikong mag-a-activate ang formation sa Accumulative Point Jade at ilalabas ka sa Middle Realm. Sa oras na iyon, ang score mo sa scoreboard ang magiging final score para sa buwan, paliwanag ni Marquez kay Alvin. Katulad noong nasa labas sila, ang mga taong nakakilala kay Marquez ay nagsimulang bumati sa kanya ng isa-isa. Ginoong Inspector. Ginoong Inspector. Pagkatapos noon, ibinaling nila ang kanilang mga mata kay Alvin at tiningnan siya ng may pagtataka. Tulad ng mga tao sa labas, interesado rin sila sa kanyang pagkakakilanlan. Anong klaseng pinagmulan ang mayroon siya na itinuturo sa kanya ng isang inspector ng Profound Nether Mansion? Tulong mula sa labas. Ang kanilang mga hula ay katulad ng sa mga tao sa labas, at nang matuklasan ang edad ni Alvin, karamihan sa kanila ay itinuring siyang isang batang Panginoon mula sa isang kilalang pamilya. Bigyan mo naman siya ng Accumulative Point Jade, pakiusap, sabi ni Marquez sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaupo sa likod ng counter. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay isa lamang ordinaryong elder sa Profound Nether Mansion. Natigilan siya nang marinig ang mga salita ni Marquez. Bigyan mo ba ng Accumulative Point Jade ang binata sa tabi niya? Kasabay nito, inilabas ni Alvin ang kanyang identity token na nagpapatunay sa kanyang katayuan bilang isang Outer Court Disciple ng Profound Nether Mansion bago ito inilagay sa counter. Ito ang aking identity token, gusto ko sana ng isang Accumulative Point Jade para makapasok ako sa Middle Realm ng Southern Heaven Ancient Realm. Bagamat isa lamang itong tanda ng pagkakakilanlan ng isang disipulo sa Outer Court, nagdulot ito ng matinding kaguluhan nang makita ito ng mga nasa paligid. Mayroon pa nga siyang identity token mula sa Profound Nether Mansion. Mukhang ang binata na nakasuot ng lilang damit na ito ay talagang nagmula sa isang kilalang pamilya. Wala pa siyang 100 taong gulang. Magmamasid ba siya sa gitnang kaharian? Hindi lang siya pinapasiel ni Inspector Chi, mayroon din siyang identity token mula sa mansyon. Kahit na identity token lang ito ng isang Outer Court Disciple, alam nating lahat kung gaano kahirap makakuha nito. Tama. Kahit ang mga Inspector at Vice Mansion Masters ng Profound Nether Mansion ay walang autoridad na mag-issue ng mga identity token.
Tanging ang Mansion Master at ang Pavilion Masters ng Profound Nether Mansion lamang ang may awtoridad na mag-issue ng mga identity token. May posibilidad ba na ang binata na nakasuot ng lilang damit na ito ay kamag-anak ng Mansion Master o isa sa siyam na Pavilion Master? Wow! Ang galing talaga ng binata na nakasuot ng lilang damit. Bagamat hindi malakas ang mga usapan sa paligid, hindi ito nakatakas sa pandinig nina Alvin at Marquez. Walang pakialam si Marquez sa mga usapan habang pakiramdam ni Alvin ay masyadong aktibo ang imahinasyon ng mga taong ito. Natural lang, alam ni Alvin na ganito ang naging conclusion ng mga taong ito dahil sa kanyang murang edad. Tutal, ano pa nga ba ang magagawa ng isang taong wala pang 100 taong gulang sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm bukod sa pamamasyal? Ang nasa katanghaliang gulang na matanda na nakaupo sa likod ng counter ay nag-abot ng isang accumulative point jade kay Alvin at sinabing, maaari mong yukit ang iyong pangalan dito. Kapag nakumpirma ko na ang pangalan ay kapareho ng nasa iyong identity token, maaari kang magpatulo ng isang patak ng dugo dito para angkinan ang pagmamay-ari. Sa sandaling makuha ni Alvin ang accumulative point jade, naramdaman niya ang espesyal nito. Kahit hindi niya ginagamit ang kanyang divine consciousness o ipadala ang kanyang celestial origin energy dito, naramdaman niya ang pagbabago-bago ng enerhiya mula rito. 3,125. Nahulaan ni Alvin na ang maliliit na pagbabago-bago ay mula sa formation na nakaukit sa accumulative point jade. Matapos niyang yukit ang kanyang pangalan sa accumulative point jade, ibinalik niya ito sa elder ng Profound Nether Mansion na nakaupo sa likod ng counter. Matapos mapatunayan ng matanda ang pangalan ni Alvin, muli niyang ibinigay ang accumulative point jade kay Alvin. Nang magpatulo si Alvin ng isang patak ng dugo sa accumulative jade point, mabilis na umagos ang patak ng dugo sa accumulative jade point. Kasabay nito, lumakas ang mga pagbabago-bago ng enerhiya ng ilang sandali bago unti-unting kumalma. Alvin. Ang Profound Nether Mansion na nakaupo sa likod ng counter ay nag-isip ng malalim, sinusubukang alamin ang pagkakakilanlan ni Alvin. Mayroon bang angkan ng Darfield sa 10 pangunahing angkan? Hindi, sigurado siyang walang angkan ng Darfield sa 10 pangunahing angkan. Kung gayon, maaari ba siyang maging mula sa isa sa nangungunang 5 sekta? Sayang, kahit gaano niya kasikapan, wala siyang nakitang anumang impormasyon o palatandaan tungkol kay Alvin. Habang lumilipad ang imahinasyon ng elder ng Profound Nether Mansion, tumingin si Marquez kay Alvin at sinabing, tapos na. Maaari ka nang pumasok sa gitnang kaharian ng Southern Ancient Realm gamit ang iyong accumulative point jade. Gayunpaman, sigurado ka bang gusto mong pumasok ngayon? Oo, sagot ni Alvin habang naglalakad sila patungo sa platapormang bato kung saan matatagpuan ang transport information patungo sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Kapag nakatayo ka sa formation, ipadala ang iyong celestial origin energy sa accumulative point jade, at ipapadala ka nito sa iyong destinasyon. Para maging tumpak, ipapadala ka nito sa base ng Profound Nether Mansion. Kailangan mong umalis sa base para makapasok sa Middle Realm at makaipon ng mga puntos, sabi ni Marquez sa pamamagitan ng voice transmission. Tumango si Alvin bago tumalon sa platapormang bato. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at mabilis na ipinadala ang kanyang celestial origin energy papunta sa accumulative point jade na hawak niya. Isang guhit ng puting liwanag ang lumabas mula sa accumulative point jade papunta sa platapormang bato at sa formation sa ilalim ng kanyang mga paa. Tila agad na naging likido ang lupa. Sa sumunod na sandali, tila nabuhay ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa nang sumikat ito ng isang nakasisilaw na puting liwanag na bumalot sa kanya. Pagkaraan ng maikling sandali, ang puting liwanag ay unti-unting naging ambon. Wala na si Alvin nang mawala ang ambon. Sa sandaling ito, isa pang elder ng Profound Nether Mansion na pamilyar kay Marquez ang nagtatakang nagtanong, Panginoon ko, sino siya para personal mo siyang ipakita sa paligid? Bago umalis si Marquez, sumagot siya ng may misteryosong ngiti sa kanyang mukha, malalaman mo rin sa hinaharap. Ito ba ang gitnang kaharian ng Southern Ancient Realm? Nang imulat ni Alvin ang kanyang mga mata, natuklasan niyang nasa isang malawak na lambak siya. Bukod sa mga hanay ng mga gusaling hindi gaanong maayos ang pagkakagawa, nakita niya na may ilang mga taong nagtitipon sa labas ng mga gusaling iyon. Mayroon pang ang ilang mga taong nakikipaglaban.
Matapos ang maikling pagmamasid, natuklasan niya na silang lahat ay mga 10 Direction Celestial Dogs. Bukod doon, batay sa mga identity token na nakasabit sa kanilang mga baywang, alam niyang sila rin ay mula sa Profound Nether Mansion. Gayunpaman, hindi tulad ng kanyang Outer Court Disciple Identity Token, ang kanilang mga identity token ay sa mga Inner Court Disciples. Kasabay nito, ang pagdating ni Alvin ay nakaakit ng atensyon ng ilang tao. Isang bagong dating. Sino siya? Parang hindi ko pa siya nakikita dati. Hindi ko pa rin siya nakikita dati. Kilala ko ang lahat ng pambihirang 10 Direction Celestial King sa mansyon kaya sigurado akong hindi siya isa sa kanila. Hindi nakakagulat na hindi mo siya kilala. Hindi mo ba nakita ang identity token na nakasabit sa baywang niya? Isa siyang disipulo ng Outer Court. Gaano kaya siya kalakas? Hindi lang yan. Mayroon ba sa inyo ang nakatuklas na wala pa pala siyang 100 taong gulang? Hindi pa nga 100 taong gulang. Noong una, kakaunti lamang ang nagbigay pansin kay Alvin. Gayunpaman, habang nag-uusap ang iilang tao, parami ng parami ang nakapansin kay Alvin. Kahit ang mga nasa gitna ng pakikipaglaban ay sandaling tumigil upang tumingin sa kanya. Hindi naging mahirap para sa mga pambihirang 10 Direction Celestial Dogs na maging isang Inner Court Disciple sa Profound Nether Mansion. Dahil din dito, karamihan sa 10 Direction Celestial Duke na pumasok sa Middle Realm ng Southern Heaven Ancient Realm ay mga Inner Court Disciple. Bihira para sa 10 Direction Celestial Dogs na mga Outer Court Disciple na makapasok sa Middle Realm. Tutal, ang mga Outer Court Disciple ay halos ordinaryo at hindi gaanong malakas kumpara sa mga Inner Court Disciple. Kung papasok sila sa Middle Realm at makakatagpo ng isang malakas na kalaban, maaaring wala na silang oras para basagin ang kanilang mga accumulative point jade bago sila mapatay. Anong ginagawa ng isang disipulo ng Outer Court dito? Hindi ba siya takot mamatay? Marami sa mga 10 Direction Celestial Dogs sa lambak ang nakasimangot habang nakatingin kay Alvin. Ang lambak ang himpilan ng Profound Nether Mansion sa gitnang kaharian ng Southern Ancient Realm. Sa makatuwid, gaya ng natuklasan ni Alvin, lahat ng nandito ay mga 10 Direction Celestial Dogs at mga disipulo ng Inner Court ng Profound Nether Mansion. Sa sandaling ito, isang medyo batang disipulo ng Inner Court mula sa Profound Nether Mansion ang nagsabi ng nakakunot ang noo, "Bata, hindi ito ang lugar kung saan dapat pumunta ang isang disipulo ng Outer Court na tulad mo. Tama. Dapat kang umalis sa lalong madaling panahon." Kung makakasalubong mo ang 10 Direction Celestial Dogs mula sa iba pang Grade 6 Celestial Mansions, maaaring hindi mo na nga ma-demolish ang iyong accumulative point jade para makatakas. Singit ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang, sinusubukang hikayatin si Alvin na umalis. Narinig ni Alvin ang kanilang mga pag-uusap kanina kaya alam niyang hindi siya gaanong iniisip ng mga disipulong ito ng Inner Court dahil isa siyang disipulo ng Outer Court. Gayunpaman, hindi siya nababagabag sa kanilang opinyon. Kung nababagabag siya sa mga ganitong walang kabuluhang bagay, mabubuhay sana siya ng ganito katagal ng walang kabuluhan. Sa huli, sumagot siya, "Salamat sa babala. Gayunpaman, dahil nandito ako, wala akong balak umalis." Patuloy na sinuri ni Alvin ang kanyang paligid. Nakakita siya ng isang platapormang bato sa gitna ng lambak. Alam niyang doon matatagpuan ang transporting formation na patungo pabalik sa Profound Nether Mansion. Pagkatapos, tumingin siya sa kabila ng hangganan ng lambak ng ilang sandali bago siya biglang naglaho sa ere at lumitaw 100 metro ang layo. Naglaho siyang muli bago muling lumitaw 100 metro ang layo. Sa loob lamang ng ilang segundo, nawala si Alvin sa paningin ng mga disipulo ng Inner Court. Hindi na kailangang sabihin na bigla sila sa teknik ng paggalaw ni Alvin. Hindi man lang nila makuha ang kahit kaunting bakas ng kanyang paggalaw. Ito. Parang ginamit niya ang teleportation profundity ng batas ng kalawakan. Ang batas ng kalawakan. Naunawaan ba ng isang disipulo ng Outer Court ang batas ng kalawakan? Kung naunawaan niya ang teleportation profundity ng batas ng kalawakan, tiyak na hindi natin ito maririnig. Bagamat may ilang mga disipulo sa Outer Court na nakaunawa na sa batas ng kalawakan, wala ni isa sa kanila ang nakaunawa sa teleportation profundity. Siguro ngayon lang niya naintindihan. Imposible. Bilang isa sa 4 na kataas-taasang batas, ang batas ng kalawakan ay natural na mahirap unawain.
Kahit ang pinakamalakas na outer disciple sa Profound Nether Mansion ay 2 lalim pa lamang ang naunawaan mula sa batas ng kalawakan. Kahit na naunawaan niya ang teleportation profundity, hindi siya maglalakas loob na pumasok sa gitnang kaharian. Tama. Nakita ko na ang disipulo ng outer court na nakaunawa ng 2 lalim mula sa batas ng kalawakan 3 buwan na ang nakakaraan. Isa lamang siyang 8 trigram Celestial Duke. Kaya naman, sigurado akong hindi siya ang binata. Lalo na't ang isang 8 trigram Celestial Duke mula sa outer court, kahit ang mga disipulo ng outer court na mga 9 palaces Celestial Dukes at 10 directions Celestial Dukes ay hindi basta-basta papasok sa Middle Realm kung naunawaan na nila ang 3 lalim mula sa batas ng kalawakan. Bukod sa pagkagulat sa teknik ni Alvin, ay interesado rin sila sa kanyang pagkakakilanlan. Magtatanong-tanong ako. Isang disipulo ng inner court ang labis na na-curious kaya bumalik pa siya sa Profound Nether Mansion sa pamamagitan ng transport information sa lambak para lang makapagtanong tungkol kay Alvin. Pagkaraan ng ilang sandali, ang disipulong iyon ng inner court ay bumalik muli sa lambak na may kakaibang ekspresyon sa mukha. Nang magtanong-tanong ako, sinabihan ako na ang binata ay personal na dinala rito ni Inspector Chi. Mukhang isa siyang batang master mula sa isang kilalang pamilya na narito para mamasyal. Nang marinig ang mga salitang ito, muling nagsimulang mag-usap ang mga disipulo ng inner court. Isang batang Panginoon mula sa isang kilalang pamilya. Kaya nga siya naglakas loob na pumunta rito kahit na wala pang 100 taong gulang. Tama. Muntik ko nang makalimutan. Hindi ko maramdaman ang antas ng kanyang celestial origin energy, pero imposibleng isa siyang 10 direction Celestial Duke. Halata naman ang sinasabi mo. Paano siya magiging isang 10 direction Celestial Duke kung wala pa nga siyang 100 taong gulang? Naglalakas loob siyang pumasok sa gitnang kaharian kahit wala pa siyang 100 taong gulang. Saan niya nakukuha ang kanyang kumpiyansa? Nakakatawa kung dito siya mamamatay. Umiling ang lahat ng mga disipulo ng inner court. Palagay nilang lahat ay naghahanap ng kamatayan ang binata na nakasuot ng lila sa pagpunta sa lugar na ito. Hoy! Sa tingin ko dapat natin siyang sundan at tingnan kung ano ang mangyayari. Kung mapapahamak siya, may iligtas natin siya. Isipin mo na lang ang isang batang Panginoon mula sa isang kilalang pamilya na may utang na loob sa atin. Hindi siya maaaring galing sa isang ordinaryong pamilya dahil personal siyang dinala ni Inspector Chi dito, sabi ng isang matandang lalaki na may bahid ng pananabik. Pagkatapos niyang magsalita, mabilis siyang nagtungo sa direksyon kung saan umalis si Alvin. Sumunod din ang ilan at nilisan din ang lambak. Samantala, natural na walang kaalam-alam si Alvin sa kaguluhang idinulot niya sa lambak. Pagkaalis niya sa lambak, ipinagpatuloy niya ang paggamit ng teleportation profundity upang maglakbay. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa isang kagubatang bato. Nagpatuloy siya sa paggalaw, at nang lumabas siya mula sa kabilang panig ng kagubatan, sinalubong siya ng isang malawak at tigang na kapatagan. Nakita niya ang mga mantsa ng kung anong maitim na bagay sa lupa. Hindi mahirap para sa kanya na matukoy na ito ay mga mantsa ng dugo. Parang may mga namatay na rito. 3,126. Hindi nakakagulat dahil nasa isang malawak at tigang na plano tayo. Walang lugar na mapagtataguan dito. Hindi maiiwasan na mag-aaway ang mga tao mula sa iba't ibang grade 6 celestial mansions kung magkikita sila rito. Hindi nagulat si Alvin nang makita ang mga mantsa ng dugo sa lupa. Dahil sa lupain, ito ay naging isang nakamamatay na larangan ng digmaan. Makakakuha lamang ng mga puntos sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm mula sa mga kalaban mula sa iba't ibang grade 6 celestial mansions. Hindi makakakuha ng puntos ang mga kapwa-miyembro ng iisang sekta mula sa isa't isa. Halimbawa, kung ang isang grupo ng mga disipulo ng Profound Nether Mansion ay nakapalibot kay Alvin, at dinurog nila ang kanilang mga accumulative point jade, ang kanilang mga puntos ay hindi mapupunta kay Alvin kahit na malapit lang siya. Ito ay upang maiwasan ang mga kapwa-membro na mandaya patungo sa top 20 ranks. Natural lang, ang mga tao mula sa iba't ibang celestial mansions ay maaaring makipagkasundo para dayain ang sistema, ngunit bihira itong mangyari. Una sa lahat, masyadong mapanganib ito. Kung sila ay mahuhuli, ang parusa ay kamatayan. Pangalawa, kahit na sumugal sila ng ganito kalaking panganib, hindi garantisado ang tagumpay.
Gayunpaman, hindi nito napigilan ang ilang tao na sumugal ng paminsan-minsan. Gaya ng kasabihan, ang swerte ay pumapabor sa matatapang. Habang nagpapatuloy si Alvin, nakita niya ang isang masukal na bundok sa unahan. Ang bundok ay mukhang matarik at mapanganib. Tila ito ang perpektong tagwan. Dahil karamihan sa mga taong pumasok sa gitnang kaharian ay mga 10 Directions Celestial Ducts, madali para sa kanila na maiwasan ang pagtuklas mula sa banal na kamalayan ng ibang tao. Una, ito ay isang kagubatang bato. Pagkatapos, ito ay isang malawak at tigang na kapatagan. Ngayon, ito ay isang bundok na puno ng kagubatan. Tila ang iba't ibang lupain na ito ay sadyang nilikha upang gayahin ang lahat ng uri ng larangan ng digmaan. Ang iba't ibang lupain ay may iba't ibang bentahe kung alam ng isang tao kung paano gamitin ang mga ito. Biglang natigilan si Alvin nang kumislap ang kanyang mga mata. Para bang may natuklasan siya. Swoosh! Sa sumunod na sandali, isang figure ang lumipad mula sa isa sa mga tuktok ng bundok. Sa isang kisap mata lamang, lumitaw ang figure sa harap ni Alvin, hinaharangan ang daan ni Alvin na may nakakatakot na kislap sa kanyang mga mata. Nang lumitaw ang figure, nakita ni Alvin na isa itong binata. Bukod doon, nakita rin niya ang identity token na nakasabit sa baywang ng binata. Mula sa identity token, natuklasan niya na ang pangalan ng binata ay Jim, at isa siyang inner disciple mula sa Living Willow Mansion. Gayun din, nakita rin ni Jim ang pagkakakilanlan ni Alvin. Nawala ang kanyang seryosong ekspresyon ng walang bakas habang bumulong siya sa sarili, isang disipulo ng Outer Court mula sa Profound Nether Mansion. Dahil sa natuklasang ito, itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa direksyon ng bundok sa kagubatan habang sumisigaw, "Maaari ka nang lumabas ngayon." Isa lamang siyang disipulo ng Outer Court mula sa Profound Nether Mansion. Swoosh! Pagkatapos magsalita ni Jim, isa pang figure ang sumulpat mula sa lugar kung saan lumitaw si Jim. Ang figure ay pagmamayari rin ng isang binata, at batay sa kanyang pagkakakilanlan, ang pangalan niya ay Jason, at isa rin siyang inner disciple mula sa Living Willow Mansion tulad ni Jim. Isang outer disciple mula sa Profound Nether Mansion. Si Jason, na hamarang din sa daanan ni Alvin, ay nagtaas ng kilay habang pinag-aaralan niya si Alvin. Pagkatapos, nagtanong si Jim, "Bata, anong ginagawa ng isang outer disciple na tulad mo rito?" "Nandito ako para makipagkompetensya para sa ranggo," magaan na sagot ni Alvin. Isang outer disciple mula sa Profound Nether Mansion ang gustong makipagkompetensya para sa ranggo. Nanlaki ang mga mata ni Jason, halatang natigilan. Pagkatapos, nagtanong siya, "Maaari bang sabihin sa akin kung ilang puntos ang naipon mo sa ngayon?" Kadalasan, sina Jason at Jim ay hindi mag-aaksaya ng oras at agad na aatake sa kanilang mga target upang pigilan ang kanilang mga target na makatakas. Gayunpaman, matapos matuklasan na ang kanilang target ngayon ay isang disipulo lamang ng Outer Court mula sa Profound Nether Mansion, hindi nila inisip na may panganib na makatakas si Alvin mula sa kanila. Bukod dito, wala silang anumang balak na patayin ang kanilang mga kalaban hanggat nakukuha nila ang mga puntos. Sa makatuwid, kung dinurog ni Alvin ang kanyang accumulative Jade Point upang makatakas, wala silang pakialam dahil ang mga puntos ay mapupunta rin sa kanila. Hanggat handa ang kanilang mga kalaban na isuko ang kanilang mga puntos, hindi nila papatayin ang kanilang mga target kung wala silang sama ng loob sa pagitan nila. Sumagot si Alvin, "Ito ang unang pagkakataon ko sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Pareho kayong una at pangalawang taong nakilala ko mula sa isa pang Celestial Mansion. Malapit lang ang base ng Profound Nether Mansion. Galing ka lang ba roon?" Hindi nakapagsalita si Jason. Isa ba itong hanggal na walang takot sa kamatayan? Tumango si Alvin. "Hindi ko inaasahan na makakakilala ako ng isang baguhan. Lalaki, durugin mo ang iyong accumulative point Jade at umalis ka. Maswerte ka at nakilala mo kami. Kung may nakilala ka ng ibang tao, malamang napapatayin ka nila," sabi ni Jim habang nakatingin kay Alvin. Malinaw na wala siyang balak na labanan si Alvin. Dahil dito, hinikayat niya si Alvin na isuko ang kanyang mga puntos at durugin ang kanyang accumulative point Jade upang umalis sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm sa pamamagitan ng transporting formation sa Jade.
Sa sandaling ito, si Jason nakakatapos lang magsaliksik kay Alvin gamit ang kanyang banal na kamalayan ay napasigaw sa gulat, hindi ka lang isang panlabas na disipulo, hindi ka pa nga 100 taong gulang. Wala ka pang 100 taong gulang. Natigilan din si Jim sa natuklasan ni Jason. Bata, wala ka pang ang 100 taong gulang pero nang ahas kang pumasok sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Bagamat hindi lahat ng pumapasok sa gitnang kaharian ay isang malamig na mamamatay tao, kung makakasalubong mo ang mga may galit sa Profound Nether Mansion, tiyak na hindi ka nila pababayaan. Terina, durugin mo ang accumulative point jade mo at umalis ka na. Anong problema? Huwag mong sabihing gusto mo kaming kumilos. Walang magawang sabi ni Jason nang makita niyang walang senyales ng pag-alis si Alvin. Medyo nainis siya nang makita niyang walang tugon mula kay Alvin. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa mukha ni Alvin sa sandaling ito. Nagulat ang dalawa nang makita nilang nakangiti si Alvin. Bakit ka nakangiti? Nanliit ang mga mata ni Alvin nang hindi mahahalata habang nakangiting sinasabi, pareho kayong mukhang mababait kaya hindi ko kayo aatakihin. Durugin ninyo ang inyong mga accumulative point jade at umalis na kayo. Kanina, nang pumunta si Alvin sa isa sa mga lugar kung saan matatagpuan ang transport information patungo sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, sa linyang tiningnan ang scoreboard na nakalagay sa gitna ng bakuran. Halos natatandaan niya ang mga pangalan ng mga nasa top 100, at hindi niya matindaan kung nakita niya ang mga pangalan ni Jim at Jason. Dahil dito, natukoy niya na ang dalawa ay hindi isang banta sa kanya kahit na magsanib puwersa sila at sabay na umatake. Natural, alam niyang may posibilidad na malakas din ang dalawa. Marahil, nahuli sila sa pagpasok sa gitnang kaharian at walang oras para makakuha ng mga puntos para makapasok sa top 100. Kahit noon, medyo sigurado si Alvin sa kanyang mga palagay. Tutal, ang mga pambihirang 10 Direction Celestial Dukes ay hindi makikipagtulungan sa isa pang 10 Direction Celestial Duke dahil hindi lamang nito masisira ang kanilang reputasyon, kundi hindi rin nila kailangan ang tulong. Hindi mo ba kami aatakihin? Gusto mo bang durugin natin ang ating mga accumulative point jade? Natulala ang dalawa mula sa Living Willow Mansion nang marinig nila ang mga salita ni Alvin. Isang kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa kanilang mga mukha habang nagpalitan sila ng tingin at nag-uusap sa pamamagitan ng voice transmission. Nabaliw na ba siya? Isang disipulo ng Outer Court na wala pang 100 taong gulang na papasok sa Middle Realm ng Southern Heaven Ancient Realm. Hindi ako magugulat kung baliw talaga siya. Base sa mga sinabi niya, mukhang hindi niya kayang durugin ang kanyang accumulative point jade ng kusa. Mukhang kailangan natin siyang pilitin na gawin iyon. Atake na lang tayo. Sana ay bumalik ang kanyang katinoan at matigil na ang kalokohang ito kapag natalo na siya. Sa palagay ni Jim at Jason, dapat ay madali para sa kanila na harapin ang isang disipulo ng Outer Court na wala pang 100 taong gulang. Kaya naman, si Jim lamang ang kumilos habang si Jason ay nakatayo sa likuran. Swoosh! 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 Nagpakawala si Jim ng 3 lalim mula sa batas ng metal pagkagalaw niya. Lumitaw ang nakasisilaw na gininto ang sinag ng sable at bumuo ng lambat habang dumadaloy patungo kay Alvin. Gayunpaman, hindi gumalaw si Alvin. Nanatili siyang nakatayo sa parehong lugar. Sa isang kisap mata lamang, ang atake ni Jim ay ilang pulgada na lamang ang layo mula sa kanya. Nang makita ito, nag-alala si Jason na baka aksidenteng mapatay ni Jim si Alvin kaya't mahina niyang sinabi, huwag mo siyang pakialaman. Sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, kahit patayin ni Jim si Alvin, wala pa ring magiging kahihinatnan. Gayunpaman, dahil ang dalawa ay naniniwala na si Alvin ay isang baliw na hanggal na wala pa sa 100 taong gulang, hindi maiwasan ni Jason na makaramdam ng awa kay Alvin, at dahil dito, hindi niya matiis na patayin si Alvin. Siya ay talagang mahina. Napangiti si Jim nang walang magawa habang naghahanda siyang umatras ng kanyang pag-atake. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang nakasisilaw na gininto ang sinag ng espada ay kumislap ng maliwanag ng ilang sandali bago ito nagsimulang maglaho. Nang makita ito, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at takot. Tila huli na para bawiin niya ang kanyang pag-atake. Swoosh! Swoosh! Swoosh!
Walang magawa ang dalawa habang ang mga sinag ng espada ay dumadaloy na parang bagyo. 3,127. Gayunpaman, ilang sandali bago tumama ang saber ray sa target nito, biglang naglaho si Alvin sa ere. Labis na nagulat si Jim nang makita niyang naglalaho si Alvin sa ere kaya nakalimutan niyang bawiin ang kanyang atake. Anong klaseng teknik yan? Ayan na siya. Bulalas ni Jason. Lumingon si Jim para tumingin at nakita ang isang lilang figure na nakatayo mga 100 metro ang layo. Hindi nakita ni Willow, ang dalawa mula sa living mansion, si Alvin na gumagalaw. Kailan siya nakarating sa likuran nila? Para bang nawala siya at muling lumitaw sa ibang lugar. Paano siya napunta roon? Napansin mo ba ang mga galaw niya? Tanong ni Jim kay Jason pagkatapos niyang lumunok. Hindi ko ginawa. Umiling si Jason bago hininaan ang boses at sinabing, kung hindi ako nagkakamali, ginamit niya ang batas ng kalawakan na teleportation profundity kanina. Hindi kinakain ng teleportation ang celestial origin energy ng isang tao at pinapayagan siyang mag-teleport kahit saan sa loob ng 100 metrong radius sa rudimentary stage. Kung mas mataas ang cultivation base ng isang tao, mas maikli ang cooldown period sa pagitan ng bawat paggamit. Bagamat hindi ginagamit ng profundity ang celestial origin energy ng isang tao, ang cooldown period nito ay nakasalalay sa antas ng celestial origin energy ng isang tao. Batay sa kanyang mga salita, malinaw na mayroon siyang isang tiyak na antas ng pag-unawa sa batas ng teleportation profundity ng kalawakan. Teleportation DPT. Natanto ni Jim matapos niyang marinig ang paliwanag ni Jason. Hindi nakakapagtaka na hindi natin mahuli ang mga galaw niya. Talagang nawala siya sa ere. Gayunpaman, hindi ba't ang teleportation DPT ang pinakamahirap intindihin na lalim sa batas ng kalawakan? Wala pa siyang 100 taong gulang pero nagawa niyang maunawaan ang teleportation DPT. Matapos ipadala ang voice transmission kay Jason, muling tiningnan niya ang lilang figure ng may gulat. Napakaswerte niya talaga. Tiyak na naunawaan niya ang teleportation profundity nang maintindihan niya ang batas ng space elemental profundity ng kalawakan. Kung ang cultivation base niya ay katulad ng sa atin, pangarap lang natin siyang mahuli. Gayunpaman, wala pa siya sa 100 taong gulang kaya ang cultivation base niya ay dapat na mas mababa kaysa sa atin. Hanggat ang celestial origin energy niya ay mas mahina kaysa sa atin, mahuhuli pa rin natin siya kahit na gamitin niya ang teleportation profundity, may kumpiyansang sabi ni Jason. Kumislap ang kanyang mga mata nang malapit na matapos ang kanyang pangungusap. Tumango si Jim. Pagkatapos, tiningnan niya ang lilang figure at sinabing, bata, wala ka pang ang 100 taong gulang at naiintindihan mo na ang batas ng kalawakan na teleportation profundity. Talagang ginulat mo kami. Gayunpaman, kung sa tingin mo ay kaya mong tumakas mula sa amin, masyado kang inosente. Tumakas. Bahagyang nagulat si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Jim. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang sinabi niya, kailan ko sinabing gusto kong tumakas. Dahil pareho kayong walang balak na patayin ako, magiging mahinahon ako sa inyong dalawa. Huwag kayong magpigil kapag umatake kayo. Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, lalong lumawak ang kanyang ngiti. Magdahan-dahan lang kayo sa aming dalawa. Ikinagalit ni na Jim at Jason ang mga sinabi ni Alvin. Hindi lang dahil hindi pinahahalagahan ng disipulong ito ng outer court mula sa Profound Nether Mansion ang kanilang mabubuting intensyon, sinabi pa niya na magiging magaan ang loob niya sa kanila. Nanaginip lang ba siya? Huminga ng malalim si Jim upang pigilan ang galit na kumukulo sa kanyang katawan. Tumingin siya kay Alvin at malamig na sinabi, bata, mukhang kung hindi kita tuturuan ng leksyon, hindi mo matututunan na palaging may mga taong mas malakas kaysa sa iyo sa mundong ito. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang pagkakaiba ng isang disipulo ng outer court mula sa Profound Nether Mansion at isang disipulo ng inner court mula sa Living Willow Mansion. Pagkatapos niyang magsalita, biglang lumabas ang ginintoang liwanag mula sa kanyang katawan, at siya ay naligo ng buo sa nakasisilaw na ginintoang liwanag. Makikita ang mga ginintoang kidlat na kumikislap sa paligid ng kanyang katawan, na nagbibigay sa kanya ng isang kakila-kilabot na aura. Ang lalim ng metal style. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata. Alam niya ang lalim na ginamit ni Jim. Babalutin ng metal style profundity ang gumagamit nito ng celestial origin energy na pinalakas ng metal elemental profundity.
Gamit nito, ang lakas, bilis, at atake ng gumagamit ay mapapahusay kahit na hindi gamitin ang Celestial Origin Energy para umatake. Bata, ngayon ay tuturuan kita ng isang aralin para sa iyong mga nakatatanda. Ang isang mahinang tulad mo ay hindi dapat maging mayabang. Tila kumurap ang katawan ni Jim at nag-iba sa isang guhit ng gininto ang liwanag na sumikat na parang bulalakaw na nahuhulog sa kalangitan. Swoosh! Ang malalim na pagtusok. Ang guhit ng gininto ang liwanag ay walang kahirap-hirap na lumabas ng halos walang pagtutol mula sa himpapawid. Maliit lamang ang pagtutol. Ito ay dahil ginamit ni Jim ang batas ng metal na asterisk tumitik na pagtusok. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, kaya nitong tumago sa hangin at bawasan ang resistensya nito sa halos zero. Si Jim ay nakapaghagis na ng 5 lalim mula sa batas ng metal sa ngayon. Bago ko ginamit ang teleportation profundity, umatake na siya gamit ang metal elemental profundity, ang slashing inches profundity, at ang slicing profundity. At ngayon ay ginagamit niya ang metal style profundity at ang piercing profundity. Sa kasalukuyang lakas ni Alvin, hindi mahirap para sa kanya na malaman ang uri ng lalim na ginamit ni Jim. Batay sa mga atake at lakas ni Jim, ligtas niyang napagpasyahan na 5 lalim pa lamang ang naunawaan ni Jim mula sa batas ng metal sa ngayon. Hindi nakakapagtaka na nagtatrabaho sila ngayon. 5 lalim pa lang ang naunawaan niya mula sa batas ng metal. Umiling si Alvin bago niya muling ginamit ang teleportation profundity para maiwasan ang atake ni Jim. Ito. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Jason habang pinagmamasdan ang labanan mula sa malayo. Isa rin siyang 10 Direction Celestial Duke. 2 beses nang ginamit ni Alvin ang teleportation profundity. Bukod pa rito, napakaikli ng pagitan sa bawat paggamit. Dahil dito, sigurado si Jason na si Alvin ay isang 10 Direction Celestial Duke. Kung hindi, imposibleng magamit ni Alvin ang teleportation profundity ng sunod-sunod. Isang 10 Direction Celestial Duke na wala pang 100 taong gulang. Nanlamig si Jason nang maisip niya ang edad ni Alvin. Bukod dito, alam niyang walang pagkakamali sa edad ni Alvin. Tutal, kahit ang mga Celestial Emperor o ang Divine Elements ay hindi kayang itago ang edad ng isang tao. Kalaliman ng teritoryo. Biglang lumitaw si Alvin sa likuran ni Jim. Kasabay nito, biglang lumabas ang enerhiya mula sa kanyang katawan at binalot ang lugar sa loob ng 100 metro mula kay Alvin sa bilis ng kidlat. Pagkatapos, ang nagngangalit na enerhiya ay dumaloy patungo kay Jim na nag-iwan ng maraming gasgas sa kanyang baluti. Pipigilan ang kalaliman. Pagbaluktot sa kalaliman. Bago pa man makapag-react si Jim, gumamit si Alvin ng 2 pang kalaliman mula sa batas ng kalawakan. Tila nagyelo ang hangin sa paligid ni Jim sa sandaling ito na nag-iwan sa kanya na walang magawa. Pagkatapos, ang enerhiyang nabuo mula sa pagbaluktot ng espasyo ay dumaloy patungo sa kanya na nagwasak sa kanyang metal na baluti. Bagamat nabigla siya sa mga teknik ni Alvin, hindi siya nawala sa focus. Sa ilalim ng ganitong mga pangyayari, alam niyang hindi niya kayang magambala. Bitek! Sigaw ni Jim. Muling sumili ang gininto ang liwanag mula sa kanyang katawan, at naging mga sinag ng sable. Malinaw na balak niyang kumawala mula sa kanyang pagpipigil gamit ang puwersang tumatago sa kanya ng mga sinag ng sable. Sinusubukan mong makawala sa aking restraining DPT. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata. Kung wala siyang gagawin, malamang na makakalaya si Jim mula sa restraining DPT. Sa kritikal na sandali, mabilis niyang ikinumpas ang kanyang kanang kamay sa ere. Sa isang kisap mata lamang, biglang napunit ang kawalan sa isang sulok ng lugar kung saan ginamit ni Alvin ang restraining profundity. Swoosh! Sa isang iglap, isang kulay abong sinag ng espada ang sumilay patungo sa direksyon ng mga gininto ang sinag ng sable ni Jim. Swoosh! Swoosh! Bumangga ang gininto ang sinag ng espada sa kulay abong sinag ng espada. Gayunpaman, mabilis na natabunan ang kulay abong sinag ng espada dahil sa dami ng mga gininto ang sinag ng espada. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, isa pang kulay abong sinag ng espada ang lumabas mula sa isa pang siwang sa kawalan. Kasabay nito, ang unang bitek sa kawalan ay biglang humaba bago ito sumanib sa pangalawang bitek sa kawalan.
Kasabay nito, lumaki ang bitek. Sa loob lamang ng maikling sandali, isang nakanganga na butas ang nakita sa kawalan habang ang isang puwersang humihila ay nagsimulang hilahin ang mga ginitoang sinag ng sable papasok sa butas. Dahil dito, hindi nagtagal at nawala ang lahat ng ginintoang sinag ng sable matapos mahayla papasok sa butas. Kalaliman ng teritoryo. Kalaliman ng pagpipigil. Kalaliman ng distortion. Kalaliman ng cross-dimensional slash. Natigilan si Jason. 3,128. Ngumisi si Alvin. Matapos masipsip ng cross-dimensional slash profundity ang mga ginintoang sinag ng saber, ang distortion profundity ay naging sanhi ng marahas na pag-alo ng kawalan. Nang itinigil ni Alvin ang paggamit ng restraint ng profundity, si Jim ay napalipad palabas. Si Jim, na malubhang nasugatan, ay umubo ng dugo, at ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Sa kabaligtaran, si Alvin ay ganap na ligtas. Hindi man lang siya mukhang dumaan sa isang matinding labanan. Sa sandaling ito, humakbang si Jason at inalalayan si Jim na tumayo habang nag-aalalang nagtanong, "Jim, ayos ka lang ba?" Dahil ang dalawa mula sa Living Willow Mansion ay nagtutulungan sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, nangangahulugan ito na mayroon silang magandang relasyon. Ngayong malubhang nasugatan si Jim, paano hindi makakaramdam ng pag-aalala si Jason? Gayunpaman, wala siyang balak na maghayganti para kay Jim. Kung tutuusin, medyo mas mahina siya kaysa kay Jim. Bagamat naunawaan din ni Jason ang limang lalim kung lalaban siya kay Jim, kahit papaano, ang kanilang laban ay haantong sa tabla kung gagamitin ang mga teknik sa depensa ng batas ng kapangyarihan ng mundo. Sa usapin ng opensa, wala siyang laban kay Jim. Kung tutuusin, naunawaan ni Jim ang 5 sa pinakamahuhusay na lalim mula sa batas ng metal tulad ng slashing inches profundity at piercing profundity, na siyang dalawang pangunahing lalim ng opensa mula sa batas ng metal. Karaniwan, kahit na naunawaan ng mga kalaban ni Jim ang higit sa 5 lalim, kaya pa rin silang talunin ni Jim. Hindi naging mahirap para kay Alvin na talunin si Jim gamit lamang ang 5 lalim mula sa batas ng kalawakan. Natural, mas mabilis sana ito kung gumamit siya ng 6 na lalim. Matapos masaksihan ang lakas ni Alvin, alam ni Jason na wala siyang laban kay Alvin. Tutal, naunawaan na ni Alvin ang 6 na lalim mula sa batas ng kalawakan. Bukod pa riyan, ang batas ng kalawakan ay mas malakas kumpara sa mga ordinaryong batas dahil isa ito sa 4 na kataas-taasang batas. Kahit na 5 lalim lamang ang naunawaan ni Alvin mula sa batas ng kalawakan at nagsanib puwersa silang dalawa upang harapin si Alvin, kahit papaano, ang kanilang laban ay haantong sa tabla. Kung lalabanan sila ni Alvin ng isa-isa, gamit ang teleportation profundity, walang duda na pareho silang matatalo ni Alvin. Ayos lang ako. Masyado siyang malakas. Hindi ako makaganti, sabi ni Jim na may patuloy na takot. May bahid din ng kawalan ng magawa sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Mabuti na lang at hindi tayo naging ganoon na pumatay ng walang pinipili. Kung hindi, mamamatay na sana tayo. Kung hindi siya nagpakita ng awa at nagpigil ng kanyang lakas, mamamatay na sana ako. Lalong namutla ang kanyang mukha nang maalala ang kanyang malapit na kaharap na kamatayan. Umalis na tayo rito. Sa huli, inilabas ni Jim ang kanyang accumulative point jade. Tiningnan niya ito nang may bahid ng pag-aatubili bago niya ito dinurog. Maya-maya, lumitaw ang puting hamog mula sa dinurog na accumulative point jade at binalot si Jim. Nang mawala ang hamog, hindi na siya makita. Pumutok. Sumunod din si Jason at dinurog ang kanyang accumulative point jade para makaalis sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Hindi na kailangang sabihin pa, tahimik na itinago ng dalawa mula sa Living Willow Mansion sa kanilang mga alaala ang pangalang nakita nila sa identity token na nakasabit sa baywang ng lilang figure, Alvin. Pagkatapos umalis ni Jim at Jason, 5 puntos ang nadagdag sa accumulative point jade ni Alvin. Dahil dito, mayroon na siyang 6 na puntos sa kanyang accumulative point jade. Bawat accumulate point jade ay may kasamang 1 puntos. Nangangahulugan ito na nakakuha siya ng 5 puntos mula kina Jim at Jason.
Nakaipon si Jim ng 3 puntos, na nangangahulugang nakakuha siya ng 2 puntos mula sa kanyang mga kalaban. Sa kabilang banda, si Jason ay may 2 puntos, na nangangahulugang nakaipon siya ng 1 puntos mula sa kanyang kalaban. Dahil sa mga puntos na ito at sa 1 puntos na dating mayroon si Alvin ngayon ay may 6 na puntos. Naaalala ko na ang taong nasa ika-100 pwesto ay mayroon lamang 4 na puntos. Ang mga nasa ika-89 hanggang ika-92 pwesto ay may 6 na puntos. Ang taong nasa ika-93 pwesto ay may 5 puntos. Kung hindi nagbago ang ranggo mula noon, dapat ay nasa ika-93 pwesto na ako ngayon, naisip ni Alvin sa sarili. Natural lang, ang ika-93 pwesto ay malayo sa kanyang pangunahing layunin. Matapos itabi ang kanyang accumulative point Jade, naglakad si Alvin patungo sa masukal na bundok. Sa loob lamang ng isang iglap, lumitaw siya 100 metro ang layo. Pagkatapos, naglaho siya at muling lumitaw 100 metro pa. Sa loob lamang ng ilang sandali, nawala siya mula sa mapanganib na lupain ng masukal na bundok. Sa ari-arian ng Profound Nether Mansion. Sa sandaling ito, sa 3 pangunahing isla, isang kaguluhan ang sumiklab sa 3 lugar kung saan matatagpuan ang mga transporting formation patungo sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Ito ay dahil sa isang bagong pangalan na lumitaw sa 3 scoreboard. Karaniwan, ang isang bagong pangalan na lumalabas sa scoreboard ay hindi magdudulot ng anumang reaksyon. Gayunpaman, ang pangalang ito ay nagdulot ng kaguluhan dahil may 3 salita sa likod ng pangalan, Profound Nether Mansion. Ang mga tao mula sa Profound Nether Mansion ay natural na mausisa dahil hindi pa nila naririnig ang pangalang ito noon. Kung tutuusin, nangangahulugan ito na ang bagong tao sa scoreboard ay isang disipulo ng Profound Nether Mansion. Alvin. Sino siya? Kailan pa lumitaw ang taong ganyan sa Profound Nether Mansion? Ang isang taong may kakayahang makapasok sa top 100 ay dapat nakilala sa Profound Nether Mansion, tama ba? Tutal, marami tayong kilalang makapangyarihang 10 Direction Celestial Dogs na hindi man lang nakapasok sa top 100. May nakakakilala ba sa kanya? Ang balita ng isang disipulo mula sa ranggo ng Profound Nether Mansion na nasa top 100 ay, natural lamang, isang magandang balita. Bagamat hindi sapat ang ranggo para sa benepisyo ng Profound Nether Mansion, pinatunayan nito na ang Profound Nether Mansion ay maraming malalakas na miyembro. Bukod sa benepisyo ng Grade 6 Celestial Mansions, ang ranggo ng Middle Realm ng Southern Heaven Ancient Realm ay naging simbolo rin ng karangalan sa mga Grade 6 Celestial Mansions. Ang Grade 6 Celestial Mansion na ang miyembro ay nasa unang pwesto o ang Grade 6 Celestial Mansion na may pinakamaraming miyembro na nasa top 100 ay may malaking karangalan. Sa makatuwid, natural lamang na ang isa pang disipulo mula sa ranggo ng Profound Nether Mansion na nasa top 100 ay makaakit ng atensyon ng mga disipulo sa Profound Nether Mansion. Alvin. Bakit parang pamilyar ang pangalang ito? Kumunat ang noo ng isang matanda na nakaupo sa likod ng isang counter sa isa sa mga lugar ng transporting formation. Maya-maya, nagliwanag ang kanyang mga mata. Hindi ba't siya ang binata na dinala ni Inspector Chi dito ngayon? Siya ang taong nagparehistro kay Alvin at nagbigay kay Alvin ng accumulative point Jade kanina. Pagkatapos, bumulong siya sa sarili, Alvin. Maaari kayang ibang tao na may kaparehong pangalan. Naalala ng matanda na si Alvin ay wala pang ang 100 taong gulang kaya hindi siya sigurado kung ang taong nakapasok sa top 100 ay ang binata ring nakilala niya kanina. Tingnan ko. Bulong ng matanda sa sarili. Dahil nagtatrabaho siya sa lugar ng isang transporting formation, may awtoridad siyang suriin ang impormasyon ng mga disipulo na pumasok sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Matapos suriin, natuklasan niyang iisa lamang ang taong nagngangalang Alvin na pumasok sa gitnang kaharian ngayon. Nangangahulugan ito na ang taong nasa top 100 ay ang binata na sumama kay Marcus kanina. Nang matuklasan ito, bumulong ang matanda sa sarili, halatang gulat at hindi makapaniwala, kakapasok lang niya sa Middle Realm wala pang 2 oras ang nakalipas, di ba? Sa ganoong kaikling panahon, nakakuha siya ng 6 na puntos.
Ikinwento ng matanda sa isa pang matanda ang tungkol sa kanyang natuklasan bago pa man kumalat na parang apoy sa lugar ng tatlong transporting formations ang balitang ito. Oy, nabalitaan ko na si Alvin daw yung binata na sumama kay Inspector Chi kanina. Yung binata kasama si Inspector Chi. Hindi ba't kaka-rating lang niya mga isang oras ang nakalipas? Isa pa, wala pa nga siyang 100 taong gulang, di ba? Tama. Hindi pa siya 100 taong gulang pero kahit papaano ay nakakuha siya ng 6 na puntos at nakapasok sa top 100 wala pang 2 oras matapos niyang makapasok sa Middle Realm ng Southern Heaven Ancient Realm. Posible ba ito? Imposible. Lalo na ang Profound Nether Mansion, sa palagay ko ay walang 10 Directions Celestial Duke na mas bata sa 100 taong gulang sa kasaysayan ng Southern Heaven Territory. Bukod pa rito, para mabilis siyang makapasok sa top 100, bukod sa pagiging isang 10 Directions Celestial Duke, kailangan din niyang maunawaan ang makapangyarihang lalim. Paano posible para sa isang taong wala pang 100 taong gulang na makamit ang lahat ng ito? Sang-ayon ako. Kung ang binata na iyon ay si Alvin, kung gayon, malamang ay sinuhulan niya ang mga disipulo mula sa ibang celestial mansions para ibigay sa kanya ang kanilang mga puntos. Siguro nanloko siya. 3,129. Isang grupo ng mga elder at disipulo mula sa Profound Nether Mansion ang masigasig na nag-usap tungkol dito bago nila napagpasyahan na si Alvin, isang disipulo sa Outer Court, nakakapasok lang sa Middle Realm ng Southern Heaven Ancient Realm wala pang 2 oras ang nakalipas ay dapat na nandaya. Kung hindi, paano makakasama sa top 100 ang isang binata na wala pang 100 taong gulang? Kaya ba siya dinala rito ni Inspector Chi? Pero, ano ang saysay kung nasa top 100 lang siya? Hindi ba dapat magdala si Inspector Chi ng isang taong makakasama sa top 20 kung balak niyang mandaye? Malakas na sabi ng isang tao. Ilang araw na lang ang natitira bago i-reset ang ranggo. Hindi pa ba huli ang lahat para dayin niya ang pagpasok sa top 20? Hindi naman. Kung sapat ang bilang ng mga tao mula sa ibang celestial mansion sa Middle Realm, posible siyang mapabilang sa top 20. May punto ka. Mukhang nakahanap ng tulong mula sa labas si Inspector Chi para mapataas ang ranggo ng Profound Nether Mansion sa top 20. Kailan pa kinailangang mandaye ng Profound Nether Mansion para lang makapasok sa top 20? Karamihan sa mga elder at disciples mula sa Profound Nether Mansion ay hindi maiwasang mapatingin. Sa kanilang palagay, hindi kailangang magpakababa ang Profound Nether Mansion para lang makapasok sa top 20. Natural lang, may iba rin na may iba't ibang opinyon. Hindi ko maintindihan na ang mansyon ay hahanap ng tulong sa isang taong wala pang 100 taong gulang. Kung ganoon nga, hindi ba mas madaling hilingin kay Senior Humphrey na kunin ang mga iyon mula sa ibang celestial mansions para ibigay sa kanya ang kanilang mga puntos? Bakit sila magsusumikap ng husto para lang kumuha ng isang mahinang binata na wala pa sa 100 taong gulang? Gayunpaman, kung hindi siya dinala rito para mandaya, paano nakapasok sa top 100 ang isang batang binata sa ganoong kaikling panahon? Bueno, may posibilidad na nakatagpo niya ang 2 kalaban na naglalaban at sinamantala ang sitwasyon upang talunin ang 2 kalaban nang sila ay lubos na nanghina mula sa kanilang labanan. Hindi naman imposible yan. Siguro nga napakaswerte lang niya. Bueno, malalaman natin kung sinuwerte lang siya o nandadaya lang siya batay sa puntos niya. Kung tumaas ang puntos niya, siguradong nandadaya siya. Kung hindi, mananatili ang puntos niya sa dati. Kung ako siya, aalis na sana ako agad. Wala pa siya sa edad na 100, anong klaseng lakas kaya ang taglay niya? Kahit sino sa gitnang kaharian ay madaling makakapatay sa kanya. Sa huli, karamihan sa mga tao ay naniniwala na kung talagang gustong mandaye ng Profound Nether Mansion, maaari sana nilang ipadala si Humphrey, ang pinakamalakas na 10 Directions Celestial Duke sa mansyon. Bagamat halos 1 taon nang hindi nakapasok sa top 20 si Humphrey, ilang puntos na lang ang natitira para makapasok siya sa top 20. Habang pinag-uusapan nila ang bagay na ito, mas kumbinsido sila na nagawa ni Alvin na makapasok sa top 100 dahil sa isang swerteng pag-asa. Gayunpaman, binantayan pa rin ng mga taong ito ang pangalan ni Alvin sa scoreboard upang makita kung tataas ang kanyang ranggo.
Kahit na dahil sa swerte ang lahat, kahanga-hanga pa rin na nakakuha siya ng 6 na puntos sa loob ng wala pang 2 oras matapos niyang makapasok sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Bukod dito, hindi pa ito nangyari noon sa Profound Nether Mansion. Sa ari-arian ng Living Willow Mansion. Ang Living Willow Mansion ay isang 6 na baitang na celestial mansion na may kapantay na katayuan sa Profound Nether Mansion sa Southern Heaven Territory. Mayroong 2 transporting formations patungo sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm sa lupain ng Living Willow Mansion. Sa isa sa mga lugar ng transporting formation, isang mukhang kaawa-awa na figure ang lumitaw bago lumitaw ang isa pang figure sa tabi nito. Ang biglaang paglitaw ng 2 figure ay nakakuha ng atensyon ng mga tatanda at mga disipulo ng Living Willow Mansion. Karamihan sa kanila ay tila nakilala ang 2 figure. Jim. Jason. Jim, Jason, base sa inyong mga kondisyon, mukhang pareho kayong umalis dahil dinurog ninyo ang inyong accumulative point JDES, di ba? Tanong ng isang nasa katanghaliang gulang na disipulo, halatang nagulat. Tumango si Jason habang inaalalayan si Jim para patatagin ang kanyang paninindigan. Sumuko na tayo sa pagkakataong ito. Kapag kayong dalawa ay nagtutulungan, kahit ang mga nasa pinakamababang ranggo ng top 100 ay maaaring hindi talaga kapantay ninyong dalawa. Ang taong nakapagpasuko sa inyong dalawa ay tiyak na pambihira. Sino ang nagpasuko sa inyong dalawa? Tanong ng isang matandang disipulo. Hindi ko pa siya naririnig hanggang ngayon, sabi ni Jason nang may mapait na ngiti, ang pangalan niya ay Alvin. Matapos sumulyap sa scoreboard, idinagdag niya, matapos makuha ang ating mga puntos, nakapasok na siya sa top 100 sa scoreboard. ika-73. Kahit nakakapasok lang niya kamakailan, sa lakas niya, walang problema para makapasok siya sa top 50 kung papalarin siyang makakilala ng mga tao roon. Naisip ni Jason sa sarili. Dahil nasaksihan niya ang lakas ni Alvin, alam niyang may kakayahan si Alvin na makapasok sa top 40 o top 50. Gayunpaman, dahil katapusan na ng buwan, kinailangan ni Alvin na umasa sa swerte para makita kung makakakilala siya ng mga tao roon. Nang marinig ang mga salita ni Jason, inilipat ng mga elder at disciples mula sa Living Willow Mansion ang kanilang mga mata sa scoreboard. Alvin. Ayan na. ika-73 pwesto. Isa siyang disipulo mula sa Profound Nether Mansion. Ngayon ko lang siya narinig. Kailan pa lumitaw ang taong iyon sa Profound Nether Mansion? Kilala ko ang bawat 10 Direction Celestial Dogs na makapangyarihan sa Profound Nether Mansion. Gayunpaman, hindi ko pa siya naririnig. Saan siya nanggaling? Dahil kaya niyang talunin sina Jim at Jason, imposibleng wala pa sa atin ang nakarinig tungkol sa kanya noon. Matapos mag-usap ng ilang sandali, natuklasan ng grupo ng mga matatanda at mga disipulo na wala pa sa kanila ang nakarinig tungkol kay Alvin noon. Kaya naman, humarap sila kina Jim at Jason para humingi ng kasagutan. Isang matanda ang nagtanong kay Jason, Jason, para mapasuko kayong dalawa, dapat ay naunawaan na niya ang 6 na lalim, hindi ba? Tumango si Jason. Seryoso ang kanyang ekspresyon habang sinasabi, hindi lang niya naunawaan ang 6 na lalim, kundi ang 6 na lalim na iyon ay mula sa batas ng kalawakan. Namayani ang katahimikan matapos niyang sabihin ang mga salita niya. 6 na lalim ng batas ng kalawakan. Ang batas ng kalawakan ang pinakamahirap na batas na unawain sa 4 na kataas-taasang batas. Kahit sa Living Willow Mansion, iisa lamang ang taong nakakaintindi ng higit sa 6 na lalim mula sa batas ng kalawakan. Ang taong iyon ay isang elder na may mataas na katayuan, isang celestial lord ng Living Willow Mansion. Gayunpaman, ayon kay Jason, isang disipulo lamang mula sa Profound Nether Mansion ang nakaintindi na ng 6 na lalim mula sa batas ng kalawakan. Jason, sigurado ka ba? Wala pa akong naririnig na 10 Direction Celestial Duke sa Profound Nether Mansion na nakaunawa ng 6 na lalim mula sa batas ng kalawakan. May pag-aalinlangang sabi ng isang disipulo. Pabayaan na ang 6 na lalim mula sa batas ng kalawakan, sa palagay ko ay wala pa akong narinig na natatanging 10 Direction Celestial Duke na nakaintindi sa batas ng kalawakan. Jason, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali?
Tanong ng isa pang elder na may pag-aalinlangan. Swoosh! Habang nakatingin ang mga tao kay Jason nang may pagdududa sa kanilang mga mukha, itinaas ni Jason ang kanyang kamay at inilabas ang isang perlas. Perlas ng lumulutang na imahe. Nagliwanag ang mga mata ng karamihan nang makita nila ang floating image pearl na nasa palad ni Jason. Swoosh! Matapos ipadala ni Jason ang kanyang celestial origin energy sa floating image pearl, ang recording ng labanan kanina ay nagsimulang tumugtog sa harap ng mga elder at disipulo ng Living Willow Mansion. Mayroong dalawang figure sa recording. Ang isa sa kanila ay kay Jim, isang 10 Direction Celestial Duke na nakaunawa ng 5 lalim mula sa batas ng metal. Ang isa pang figure ay sa isang hindi pamilyar na binata na nakasuot ng lila. Umaatake si Jim. Sa recording, nakita ng mga manunood si Jim na sumusugod patungo kay Alvin na tila protektado ng isang patong ng metal ang katawan. Ang kanyang lambat ng gininto ang sinag ng sable ay tila kayang sirain ang lahat ng nakaharang sa daanan nito. Laking gulat nila, sa kritikal na sandali, biglang naglaho si Alvin na parang multo bago muling lumitaw 100 metro ang layo mula kay Jim. Gulat na bulalas ng isang matanda, iyan ang batas ng teleportation DPT ng kalawakan. Ang batas ng teleportation DPT ng kalawakan. Natigilan ng karamihan nang makita ito. Malawakang alam na sa mga lalim ng batas ng kalawakan, ang teleportation DPT ang pinakamahirap intindihin. Sa sandaling ito, nanlaki ang mga mata ng isang disipulo habang sumisigaw siya, tingnan mo ang kanyang pagkakakilanlan. Isa siyang outer disciple ng Profound Nether Mansion. 3,130. Isang disipulo ng outer court ng Profound Nether Mansion. Matapos magsalita ang mapagmasid na disipulo mula sa Living Willow Mansion, agad na ibinaling ng grupo ng mga elder at disipulo mula sa Living Willow Mansion ang kanilang mga mata sa identity token na nakasabit sa baywang ni Alvin. Totoo nga, gaya ng itinuro ng mapagmasid na disipulo, ang identity token ng binata na nakasuot ng lila ay nagpapahiwatig na siya ay isang outer court disciple sa Profound Nether Mansion. Napakaliit ng pagkakaiba sa pagitan ng identity token ng mga outer court disciple mula sa grade 6 celestial mansions kaya madali nilang nakilala ang identity token na nakasabit sa baywang ng binata na nakasuot ng lila. Si Alvin na ito ay isa lamang disipulo ng outer court sa Profound Nether Mansion. Nagulat ang karamihan sa natuklasang ito. Sa sandaling ito, ipinakita sa recording si Alvin na umiiwas sa preemptive strike ni Jim bago siya nag-teleport sa tabi ni Jim at sumugod. Sa loob lamang ng ilang paghinga, madaling napawalang bisa ni Alvin ang mga atake ni Jim sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga ito sa spatial tier. Pagkatapos noon, nakita ng mga tao si Jim na lumilipad palabas, mukhang malubhang na sugatan. Nanlaki ang mga mata ng mga tao at huminga ng malalim nang makita nilang tinalo ni Alvin si Jim na parang kasing dali lang ng paglalakad sa parke. Kailan naging ganito kalakas ang mga disipulo ng outer court sa Profound Nether Mansion? Isang maalam na elder ang nagsabi, Territory DPT, Restraining DPT, Distortion DPT, Cross-Dimensional/DPT, Teleportation DPT, at Space Elemental DPT. Talagang naunawaan niya ang 6 na lalim mula sa batas ng kalawakan. Bumantong hininga siya bago nagpatuloy sa pagsasalita, naisip ko na ang Profound Nether Mansion ay may kakaibang katangian. Katangahan ba ang Profound Nether Mansion? Bakit nila hahayaang maging disipulo ng outer court ang isang taong tulad niya? Malakas na mura ng isa pang elder. Walang duda kung ang Living Willow Mansion ay mayroong ganitong pambihirang karakter, lalo na ang posisyon bilang isang panloob na disipulo, hindi magiging mahirap para sa kanya na maging isang pangunahing disipulo. Malawakang kilala na ang mga papasok sa Middle Realm Southern Heaven Ancient Realm ay wala pang 1,000 taong gulang. Walang duda na ang isang taong wala pang 1,000 taong gulang at nakaunawa ng 6 na lalim ay pahahalagahan sa Living Willow Mansion. Ang ganitong pambihirang karakter ay halos hindi pa naririnig sa mga Celestial Mansion sa ika-6 na baitang. Pakiramdam ko ay sadyang pinupukaw tayo ng Profound Nether Mansion. Hindi ba nila sinusubukang ipakita na ang kanilang outer court disciple ay may kakayahang talunin ang mga inner court disciple ng ating mansyon? Sang-ayon ako.
Paano naging posible para sa isang disipulo ng Outer Court na magkaroon ng ganitong lakas? Ang Profound Nether Mansion ay talagang nagtatago ng malalim. Hindi ko pa naririnig ang tungkol sa ganitong karakter sa kanilang hanay. Gayunpaman, hindi magtatagal at magiging tanyag ang pangalan ng disipulo ng Outer Court. Kumbinsido ang mga elder at disciples na naroon sa eksena na sinusubukan ng Profound Nether Mansion na pukawin ang Living Willow Mansion. Marahil, kaya nila ginawang Outer Court disciple ang isang taong may ganitong lakas. Karaniwan, paano magiging Outer Court disciple ang isang taong may ganitong lakas? Nang bahagyang hamupa ang diskusyon sa pagitan ng mga nakatatanda at disipulo, malakas na nag-isip si Jason, posibleng isa lamang siyang panlabas na katulong. Anong ibig mong sabihin? Agad na nabaling ang atensyon ng lahat kay Jason. Nagtanong si Jason, batay sa recording na ipinakita ng floating image pearl, ilang taon na siya sa tingin mo? Hindi ako sigurado. Umiling ang karamihan. Paano nila malalaman ang edad ng isang tao batay sa isang recording mula sa isang floating image pearl? Bukod dito, ang batang anyo ay hindi nangangahulugang bata pa ang tao. May mga matatandang lalaki na 10,000 taong gulang na maaaring magmukhang 17 o 18 taong gulang kung nais nila. Bueno, dahil kaya niyang makapasok sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, hindi siya maaaring lumagpas sa 1,000 taong gulang. Sa anumang kaso, ang isang 10 Direction Celestial Duke na nakaunawa ng 6 na lalim mula sa batas ng kalawakan bago umabot ng 1,000 taong gulang ay higit pa sa kwalipikado upang maging isang pangunahing disipulo. Imposible para sa kanya na maging isang disipulo ng Outer Court. Tama. Dapat maging core disciple ang isang taong tulad niyan. Pero, hindi nga siya disciple ng Inner Court. Isa lang siyang disciple ng Outer Court. Nakakabaliw. Malinaw na sinusubukan tayong pukawin ng Profound Nether Mansion. Sa kasaysayan ng Southern Heaven Territory, kakaunti lamang ang mga karakter na nakaunawa sa napakaraming lalim mula sa batas ng kalawakan bago pa man umabot sa edad na 1,000. Sino ang mag-aakala na may isa sa kanila ang lilito sa Profound Nether Mansion? Nang marinig ang usapan sa kanyang paligid, si Jim, na nanatiling tahimik sa lahat ng oras na ito, ay hindi napigil ang magsabi sa sarili na parang nangungutya, mas bata pa sa 1,000 taong gulang. Sa oras na ito, paulit-ulit na tumutugtog ang recording dahil hindi pa nababawi ni Jason ang kanyang celestial origin energy mula sa floating image pearl. Nabaling agad ang atensyon ng mga tao kay Jim pagkasabi niya. Natural lang na mausisa sila. Hindi lamang si Alvin ay isang 10 Direction Celestial Duke na nakaunawa ng 6 na lalim mula sa batas ng kalawakan. Tiningnan ni Jim ang binata na nakasuot ng lila sa recording habang seryosong sinabi. Pero ang pinakamahalaga, hindi pa siya 100 taong gulang. Hindi pa siya 100 taong gulang. Hindi pa nga 100 taong gulang. Kasing tahimik ng isang sementeryo ang buong lugar sa sandaling ito. Sa sobrang tahimik ay para bang may narinig silang karayom na nahuhulog sa lupa. Jim. Ton. Jason, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Wala pa siya sa 100 taong gulang. Tanong ng isang disipulo na may bakas ng hindi makapaniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. Nagkibit balikat si Jason, alam kong hindi ka panipaniwala, pero totoo yan. Kinumpirma na namin ito ni Jim. Hindi naman naging mahirap para sa amin na imbestigahan ang edad niya. Walang duda na mas bata pa siya sa 100 taong gulang. Alam niyang mahihirapan ang mga tao na paniwalaan ang mga sinabi niya. Tutal, may pagkakaiba ang makita ito mismo ng sarili mong mga mata at marinig ito mula sa ibang tao. Kung siya ang nasa sitwasyon nila, hinding-hindi niya ito paniniwalaan kung may magkukwento sa kanya tungkol sa isang 10 Direction Celestial Duke na nakaunawa ng 6 na lalim mula sa batas ng kalawakan bago pa man umabot sa edad na 100. Sa sandaling ito, tinawag ni Jim si Jason, "Tara na." Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, umalis ang dalawa. Tulad nga ng inaasahan ni Jason. Nang makabawi ang mga tao sa kanilang katinoan, nagduda sila sa kanyang mga sinabi.
Sa Southern Heaven Territory, wala pang 10 Directions Celestial na nakaunawa ng 6 na lalim, mula sa batas ng kalawakan, bago pa man umabot sa edad na 100. Gayunpaman, nalaman na ngayon ng mga taong ito na may ganitong karakter na lumitaw sa Profound Nether Mansion, at isa lamang siyang disipulo ng Outer Court. Paano nila paniniwalaan ang mga ganoong salita? May napangisi. Nagpapanggap lang silang misteryoso. Sa tingin ba talaga nila ay maniniwala tayo sa kanila? Gayunpaman, walang dahilan para magsinungaling sina Jim at Jason, tama ba? Hindi mahalaga. Maliban na lang kung masaksihan ko mismo, hindi ako maniniwala na ang binata na nakasuot ng lila mula sa Profound Nether Mansion ay wala pang ang 100 taong gulang. Ako rin. Kahit na nakaalis na sina Jason at Jim, hindi pa rin humuhupa ang kanilang pananabik. Isa-isa nang sinimulang durugan ng mga elder at disciples mula sa Living Willow Mansion ang kanilang Communication Celestial Talisman upang iparating ang balitang ito. Hindi nagtagal at halos lahat ng nasa Living Willow Mansion ay narinig ang tungkol sa 10 Directions Celestial Duke ng Profound Nether Mansion na nakaunawa ng 6 na lalim mula sa batas ng kalawakan. Higit sa lahat, ang isang pambihirang karakter ay isa lamang disipulo ng Outer Court sa Profound Nether Mansion. Hindi na kailangang sabihin pa, walang umulit sa pahayag nina Jim at Jason na ang disipulo ng Outer Court ay wala pang 100 taong gulang. Ikinagulat ng balitang ito ang maraming tao sa Living Willow Mansion. May ilang elder na may mabuting ugnayan sa mga elder mula sa Profound Nether Mansion. Nang matanggap ang balitang ito, hindi sila nag-atubiling magpadala ng Communication Celestial Talisman sa kanilang mga katapat sa Profound Nether Mansion upang magtanong tungkol sa isang pambihirang karakter. Old He, ang Profound Nether Mansion ay talagang itinago ng malalim ang kanilang lakas. Ang iyong mansyon ay mayroong 10 Directions Celestial Duke na nakaunawa ng 6 na lalim mula sa batas ng kalawakan, ngunit binigyan lamang siya ng posisyon bilang isang disipulo ng Outer Court. Sinusubukan ba ng iyong mansyon na pukawin ang lahat? Kuya Lee, kilala mo ba si Alvin, isang disipulo ng Outer Court mula sa Profound Nether Mansion? Sa ari-arian ng Profound Nether Mansion. Natulala ang mga elder na nakatanggap ng mensahe mula sa kanilang mga katapat sa Living Willow Mansion. Si Alvin. Isang disipulo ng Outer Court. Isa siyang 10 Directions Celestial Duke na nakaunawa na ng 6 na lalim mula sa batas ng kalawakan bago pa man umabot sa edad na 1,000. Nagbibiro ka ba? Hindi ko pa naririnig ang ganitong karakter sa Profound Nether Mansion. Kung mayroon mang taong katulad niya, malamang ay narinig ko na iyon. Nang matanggap ng mga elder ng Profound Nether Mansion ang mga tugon mula sa kanilang mga katapat sa Living Willow Mansion, nalaman nila na si Alvin ay nasa ika-73 pwesto sa scoreboard ng Middle Realm ng Southern Heaven Ancient Realm. Dahil sa kanilang pagkaosyoso, lahat sila ay nagtungo sa mga lugar ng transporting formations na pinakamalapit sa kanila. Nang sa wakas ay makita ng mga elder ang pangalan ni Alvin sa scoreboard, sila ay nalito. Mayroon ba talagang ganoong tao sa mansyon natin? Di nagtagal, ang mga talakayan sa paligid ay pumasok sa pandinig ng mga matatanda. Narinig nila ang mga taong nagsasabing si Alvin ay pinalad at sinamantala ang 2 lubhang ng hinang kalaban na naglaban-laban at tinalo sila. Malinaw na naniniwala sila na iyon ang dahilan kung bakit nagawa ni Alvin na makapasok sa top 100. Sa sandaling ito, isa sa mga elder na natanggap ng balita mula sa kanyang katapat sa Living Willow Mansion ang lumapit at nagsabing, "Mali ka." Hindi umasa si Alvin sa swerte para makapasok sa top 100. Isang mabuting kaibigan ko mula sa Living Willow Mansion ang nagsabi sa akin na ang kanilang inner disciple, si Jim, ay malubhang nasugatan ni Alvin. Matapos sakta ni Alvin si Jim, sumuko si Jim sa pamamagitan ng pagdurog sa kanyang accumulative point jade. Sumunod din ang kanyang kaibigan, si Jason, at sumuko rin. Kaya nakakuha si Alvin ng 5 puntos sa isang suntok. Ang iba pang mga elder na nakatanggap ng balita mula sa Living Willow Mansion ay sunod-sunod ding nagsalita. Tama. Napanood ng kaibigan ko sa Living Willow Mansion ang recording mula sa isang floating image pearl na nagpapakita kay Alvin na sinasaktan si Jim. Bukod dito, makikita siyang gumagamit ng 6 na lalim mula sa batas ng kalawakan.
Saan nanggaling si Alvin? Bilang isang elder ng Profound Nether Mansion, ngayon lang ako nakarinig ng ganoong tao. Isang 10 Direction Celestial Duke na nakaunawa na ng 6 na lalim mula sa batas ng kalawakan bago pa man umabot sa edad na 1,000. Paano siya magiging isang disipulo lamang ng Outer Court? Nang marinig ang mga salita ng mga matatandang ito, katahimikan ang bumalot sa 3 lugar ng transporting formation sa ari-arian ng Profound Nether Mansion. 3,131. Sa sandaling ito, hindi alam ni Alvin na lalo siyang sumisikat sa Profound Nether Mansion at sa Living Willow Mansion. Sa katunayan, ang kanyang pangalan ay nagsimula ng kumat sa iba pang mga Grade 6 Celestial Mansion. Sa paglipas ng panahon, ang balita tungkol kay Alvin, isang disipulo ng Outer Court mula sa Profound Nether Mansion, na isang 10 Direction Celestial Duke at nakakaintindi ng 6 na lalim mula sa batas ng kalawakan bago umabot sa edad na 1,000 ay lalong kumalat. Bagamat hindi gaanong kahanga-hanga ang kanyang mga nagawa, ang katotohanan na nakamit niya ang mga gawaing ito bago pa man siya umabot sa edad na 1,000 ay ikinagulat ng lahat. Sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Matapos talunin ni Alvin ang 2 inner disciples mula sa Living Willow Mansion at makakuha ng 5 puntos, kalahating araw ang lumipas bago siya muling nakasalubong ang isa pang tao. Isang disipulo mula sa Profound Nether Mansion. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul na mahahabang roba ang nakatayo sa harap ni Alvin. Karaniwan lang ang kanyang anyo, ngunit may bahid ng kalupitan na makikita sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Matapos niyang makita ang simbolo ng pagkakakilanlan na nakasabit sa baywang ni Alvin, isang mapang uyam ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Isang disipulo ng Outer Court. Kailan pa naging ganoon katanga ang mga disipulo ng Outer Court mula sa Profound Nether Mansion para makapasok sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm? Tumingin ang lalaking nasa katanghaliang gulang kay Alvin at may paghamak na sinabi, "Bata, malas mo na nakatagpo mo ako. Ikaw ang magiging ika-23 disipulo mula sa Profound Nether Mansion na ako, si George, ay nakatagpo at napatay ko sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm." Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa hanggaring pumatay. Batay sa kanyang mga salita, napatay niya ang bawat disipulo mula sa Profound Nether Mansion na kanyang nakatagpo. May kaaway ka ba sa Profound Nether Mansion? Mahinahong tanong ni Alvin bago lumipat ang kanyang mga mata sa identity token na nakasabit sa baywang ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Isang inner disciple mula sa Azure Green Mansion. Nang makita ni Alvin ang simbolo ng pagkakakilanlan ng lalaking nasa katanghaliang gulang, naalala niya ang mga salita ni Marquez. Katulad ng Profound Nether Mansion, ang Azure Green Mansion ay isa ring Grade 6 Celestial Mansion. Ang 2 Grade 6 Celestial Mansion ay nagkaroon ng malaking alitan na tumagal ng halos 1,000 taon na ngayon. Batay sa mga salita ni Marquez, ang alitan ay nagsimula halos 1,000 taon na ang nakalilipas dahil sa mga pagkakaiba sa pagitan ng kasalukuyang Mansion Masters ng Profound Nether Mansion at ng Azure Green Mansion. Noong panahong iyon, ang parehong Mansion Master ay hindi pa nakakamit ang kanilang kasalukuyang posisyon at magkasamang naglalakbay sa mundo. Sa isang punto, nakilala nila ang isang babae at pareho silang nagustuhan nito. Ang dalawa na ang relasyon ay parang magkapatid ay naghiwalay dahil sa babae. Bagamat ang kanilang alitan ay hindi umabot sa punto ng pakikipaglaban hanggang kamatayan, pareho silang nagkasundo na parang apoy at tubig. Matapos maging Mansion Master ang dalawa, pinatay ng unang direktang disipulo ng Mansion Master ng Profound Nether Mansion ang ikatlong direktang disipulo ng Mansion Master ng Azure Green Mansion. Bilang paghiganti, pinatay ng pangalawang direktang disipulo ng Mansion Master ng Azure Green Mansion ang huling direktang disipulo ng Profound Nether Mansion, na lalong nagpatibay sa alitan sa pagitan ng 2 Grade 6 Celestial Mansion. Simula noon, kadalasan silang nag-aaway kapag nagkikita ang mga disipulo mula sa Profound Nether Mansion at Azure Green Mansion. Sa labas ng mundo, ang mga disipulo mula sa parehong mansyon ay maaaring medyo mahiyain na lumaban hanggang kamatayan. Gayunpaman, sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, wala silang anumang pag-aalinlangan tungkol sa pakikipaglaban hanggang kamatayan.
Karaniwang lalaban hanggang kamatayan ang mga disipulo kung magkikita sila sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Sa makatuwid, ang mga disipulo ng Profound Nether Mansion ay nakapatay ng maraming disipulo mula sa Azure Green Mansion at vice versa. Nang panahong iyon, sinabi ni Marcus kay Alvin, kung makakasalubong mo ang mga disipulo mula sa Azure Green Mansion sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, maaari mo silang patayin ng todo. Gayunpaman, kung mas malakas sila kaysa sa iyo, tumakas ka agad. Walang paraan na mailigtas ka ng isang disipulo mula sa Azure Green Mansion. Sa madaling salita, dalawa lang ang pagpipilian ni Alvin kung makakasalubong niya ang mga disipulo mula sa Azure Green Mansion, lumaban o tumakas. Sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, ang mga panlabas na tulong tulad ng Celestial Talismans at Celestial Pills ay walang silbi. Nangangahulugan ito na ang isang tao ay maaari lamang umasa sa sarili niyang lakas upang makatakas. Kahit ang mga pandepensang celestial weapons ay walang silbi sa gitnang kaharian. Ang mga paghihigpit sa gitnang kaharian ay mas mahigpit kumpara sa mas mababang kaharian. Kung tutuusin, maaaring gamitin ng isang tao ang celestial weapons sa mas mababang kaharian. Nang makita ang tingin ni Alvin sa kanyang identity token, malamig na ngumiti si Gong Sun-jing habang sinasabing, mukhang hindi na kailangan pang sagutin kita dahil nakita mo na ang identity token ko. Kumislap ang Hungarian pumatay sa kanyang mga mata habang idinagdag niya, bata, ang sarili mo lang ang masisisi mo sa pagiging disipulo ng Profound Nether Mansion. Pagkatapos niyang magsalita, ang kanyang celestial origin energy ay biglang lumabas sa kanyang katawan bago ito nag-iba at naging nagliliyab na pulang apoy. Sa isang kisap mata, binalot ng pulang apoy ang kanyang katawan. Gong Sun-jin. Naaalala kong nakita ko ang pangalan niya sa scoreboard. Kung hindi ako nagkakamali, nasa ika-69 na pwesto siya sa scoreboard, naisip ni Alvin sa sarili. Naalala niya na si George ay May 13 puntos din. Bomb! Tunog! Isang napakalakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin habang isang matinding alon ng init na tila kayang sumira ng langit at lupa ang dumaloy patungo kay Alvin. Hindi mahirap para sa kanya na matukoy ang lalim mula sa batas ng apoy na ginamit ng kanyang kalaban. Bukod sa Fire Elemental Profundity, nariyan din ang Explosion Profundity, ang Burning Profundity, at ang Pillaging Profundity. Ikaw ang magiging disipulo mula sa Profound Nether Mansion na napatay ko sa pinakamaikling panahon. Pangiinis ni George. Napuno siya ng paghamak nang makita niya ang binata sa harap niya na tila walang kayahang tumugon sa kanyang atake na naglalaman lamang ng 4 na lalim mula sa batas ng apoy. Gayunpaman, sa susunod na sandali, isang naguguluhang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha nang ang binata na sigurado siyang mapapatay niya sa isang suntok lamang ay biglang naglaho ng walang bakas. Paano ito nangyari? Matapos hindi tamaan ang kanyang atake, mas lalong sumabog ang apoy na bumabalot kay George. Sumugod siya upang hanapin si Alvin bago siya lumingon at nakita si Alvin na kalmadong nakatayo sa likuran niya sa di kalayuan habang nakapatong ang mga kamay sa kanyang likod. Anong teknik ang ginamit niya? Hindi ko makita kung paano niya naiwasan ang atake ko kanina. Medyo naging seryoso ang ekspresyon ni Gong Sun-jin habang nakatingin kay Alvin. Kasabay nito, binalikan niya ang eksena kung saan iniiwasan ni Alvin ang atake sa kanyang isipan. Parang bahagyang umikot ang kawalan bago siya nawala. Maaari. Kaya bang ginamit niya ang teleportation profundity ng batas ng kalawakan kanina? Hindi ko inaasahan na ang isang disipulo ng Outer Court mula sa Profound Nether Mansion ay may kakayahang maunawaan ang teleportation profundity ng batas ng kalawakan. Gayunpaman, hindi nagtagal at biglang nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Ay ikaw. Hindi ka pa nga 100 taong gulang. Malabo nang masabi ni George na wala pa ngang 100 taong gulang si Alvin kahit hindi niya sinuri si Alvin gamit ang kanyang banal na kamalayan. Bukod pa rito, nang gamitin ni Alvin ang teleportation profundity kanina, naramdaman niya mula sa celestial energy ni Alvin na si Alvin ay isang 10-direction celestial duke na katulad niya. Sa madaling salita, ang binata ay isang 10-direction celestial duke kahit na wala pa siyang 100 taong gulang. Naisip niya sa sarili na may pagkabigla, isang 10-direction celestial duke na wala pa ngang 100 taong gulang.
Kahit na naunawaan niya lang ang batas ng space elemental profundity ng kalawakan at ang teleportation profundity, maituturing pa rin siyang isang henyo na sumusuway sa langit. Lalo na sa Grade 6 Asher Green Mansion, walang sino man sa ilalim ng edad na 100 ang nakamit ang ganitong mga gawa sa buong kasaysayan ng Southern Heaven Territory. Kahit sa 10 pangunahing angkan, mayroon lamang 2 angkan na nakapagbunga ng mga henyo na may ganitong antas. Habang iniisip ang mga bagay na ito, naramdaman ni George na kumulo ang kanyang dugo sa pananabik. Nagniningning ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Alvin. Marami na akong napatay na mga disipulo mula sa Profound Nether Mansion, pero ito ang unang pagkakataon na papatay ako ng isang henyo. Gayunpaman, sa loob lamang ng ilang sandali, na parang may naalala siya, ang kanyang ekspresyon ay nagpamukha sa kanya na parang binuhusan ng isang balde ng malamig na tubig. Isa siyang 10 Direction Celestial Duke na nakaunawa sa batas ng kalawakan na teleportation profundity. Sa lalim na ito pa lamang, hindi na magiging mahirap para sa kanya na makatakas sa akin. Ang bilis at dalas ng kanyang mga teleportasyon ay mas mataas kaysa sa bilis at dalas ng aking mga pag-atake. Hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang kawalan ng kakayahan ng maisip niya ito. Dahil ang 2 kalaban ay may parehong cultivation base gaya ng 10 Direction Celestial Dukes, alam ni George na halos imposible para sa kanya na patayin si Alvin na nakaintindi sa batas ng teleportation profundity ng kalawakan kahit na ang opensibong lakas ni Alvin ay mas mababa kaysa sa kanya. Hindi nakakapagtaka na ang isang ordinaryong disipulo ng korte sa labas na tulad mo ay nang ahas na pumasok sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Lumalabas na ikaw ay isang 10 Direction Celestial Duke na nakaunawa sa batas ng teleportation profundity ng kalawakan, malamig na sabi ni George. Pagkatapos, inilipat niya ang kanyang mga mata palayo, malinaw na balak umalis. Dahil hindi niya mapatay si Alvin, wala siyang balak na sayangin ang kanyang oras dito. Gayunpaman, nang paalis na sana siya, nag-teleport si Alvin at lumitaw sa harap niya, na epektibong hamarang sa kanyang landas. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.